terribly wrong with PhilHealth. Kaya kung naandyan ka, ikapinuno niya, kung di mo kaya yan, mag-resign ka na ngayon. Ibigay mo sa nakakaintindihan. Nako, eto na, si Ted Filon. Grabe yung galit niya. Napamura at mangyak-nyak sa sobrang galit nitong mga... Sus, grabe na yung nangyari sa PhilHealth, no? Ang dami palang pera. Tapos, andun pa napunta kay Junior. Ito, panoorin po natin yung banat po ni Ted Filon. Ito yung video. Sa usapin pa rin ng PhilHealth kasi siguro naman nakarating na sa inyo, no? Maliban doon sa pag-amin mismo ng DOH Secretary na ang utang ng PhilHealth sa government hospitals ay 14.8 billion, si Ginoong Degrano 6 billion, yung pong magulo na uri po ng PhilHealth sa kanila pong pagbibigay ng benepisyo para sa mga nagkakasakit. Sabi nga ni Dr. Degrano, okay, ang kanila pong patalastas o advertisement o PR sa inyo, hindi, tinaasan na namin yan from 300,000 to 1 million. Pero sa actual na po na pag-claim, nag-iiba-iba. Kaya po may mga pasyente, Sir JV ha, may cancer patient, ang isang injection, 100,000 mahigit. Ang bawas lang pala, 7,000. Alam niyo ho yun, yung iba po na-confine, sakop ng kanilang mga panuntunan, at the end of the day, 21 mil lang ang binabawas. Senator JB, para sa akin lang po, para may panlilin lang na nangyayari Talagang hindi dapat ganyan dahil ang layunin ng Universal Healthcare Act na ating pinasa, talagang may pambabay out-of-pocket expense ng bawat Pilipino, no? In fact, Manong Ted, ay although nag-improve ito, pero totoo yan, nakakalungkot marinig yung mga ganyan na kakapiranggot lamang ang kinukontribute ng PhilHealth na hindi dapat ganon. Especially sa mga indigents, yung mga senior citizen, PWD, na talagang walang kapasidad magbayad. Ang target natin po dyan, pag fully implemented ng Universal Healthcare Act, talagang zero balance billing, wala silang babayaran. So, yan nga po ang very controversial ngayon. Siguro, Manong Ted, alam mo niyo naman yung almost 90 billion na PhilHealth funds na excess funds na gagamitin, na i-divert para po sa priority projects. Talagang hindi rin po ako sang-ayon dyan dahil gaya na nabanggit nyo, marami pang utang sa mga ospital, marami pang beneficiary na hindi talaga nakukuha yung dapat nilang makuha. So, para sa akin, bago natin sabihin na may excess funds, dapat lahat po i-satisfied, lalong-lalo na yung mga beneficiaries, nakukuha nila yung dapat nilang makuha. Paano din? Yung nga po, well, ito ho kasi ngayon pending na sa Supreme Court, pero meron pa hong next tranche ngayon pong October, yung third tranche na ito. Pero, Senador, kayo po ngayon, ano po ang magagawa ninyo bilang isa sa mga pangunahing may akda ng Universal Healthcare Law dito po sa uri ng serbisyong binibigay ng PhilHealth? Kasi po, sir, baka pagharap sa inyo, puro pangako, di ba? Tataasan, etc. Pero sabi mismo po ni Dr. Degrano, ganun din Sa at the end of the day, hindi naman nila ginagawa yung pinapangako nila Well, talaga dapat natin tingnan dahil napakalaki ng stake ko rito dahil ako sponsor po nitong Universal Healthcare Act at ang primary agency to implement is PhilHealth. At kung hindi nila talagang gagampanan yung talagang trabaho nila at yung talagang task nila under the UHC law, ay talagang they are violating the law. Kumbaga, sila po ang primary agency tasked to implement this program. On our end, Manong Ted, para lang doon sigurong kalaman ng ating mga nakikinig, doon sa pagdating sa controversial na 90 billion na PhilHealth funds na arranged for other priority programs, nagpasa na po tayo ng UHC amendment, no? Kapapasa na po sa Senado, hopefully may pasa rin na po ng Kongreso. In-adjust na po natin yung premium rate contributions at meron na rin pong provision na ipinagbabawal na gamitin po ang pondo ng PhilHealth para po sa ibang purpose. Kumbaga, dapat ito for PhilHealth or for health programs lamang. So, nilagyan na po natin sa amendment po ito sa batas. Opo. Para po maging maliwanag po ito. Pero, Sir JV, kanina po sa aming interview kay Dr. Degrano, sinasabi niya, ang kinakatwiran daw ng PhilHealth sa kanila ay yung pong delayed computerization ng kanilang sistema. Tapos na ho ba ang health budget sa inyo? Meron pa ho ba kayong next hearing sa PhilHealth controversy na ito para lang humaris itong issue? If you recall, nung panahon po ni Pangulong Digong, di ba? Nagkaroon din po dito ng kontrobersya, right? Kung saan po naman, kung saan may mga false claims, etc. And then that time, delayed rin po yung computerization. So, meron ba kayong ideya dito, kaalaman dito po sa modernization ng system po ng PhilHealth? Bakit daw po may delay? Manong Ted, kasi sabay-sabay ho yung budget committee hearing. Committee level pa lang naman, dadali pa sa plenary. Pero yan po ay talagang binusisi po yan sa aking pagkakalala. Kung hindi nung isang buwan lamang, ginagreen na rin po ang PhilHealth, no? Tungkol po rito sa kanilang mga pagkukulang. So, ukol dito sa 90 billion pero syempre lumabas na rin po yung ibang issue. So, masama kayo, Manong Ted, ayan po i-bring up natin. Bakit hindi pwedeng
irason nila yung delayed in computerization para hindi makuha yung tamang benepisyo ng ating mga kababayan. Gayong may batas na, Opo. no? May UHC law na dapat maalala ng PhilHealth that there is already a Universal Healthcare Act law na dapat ang target ho natin maibaba ang out-of-pocket expense ng Opo. bawat Pilipino. Hindi Opo. natin trabaho ang mag-ipon ng deposits at ng pondo. Hindi ho tayo bangko. Kailangan ho yan ilabas natin para mabigyan ng serbisyo ang lahat ng nangangailangan. Sino po ang senador na sponsor po sa health budget? I think si Senator Pia Cayetano po ang Okay. mag-defend po niyan. Okay, Apo. sige. Kailan po ang target ninyo ng plenary debates on the budget? Palagay ko pagbalik na po yan, Manong Ted. Siguro itong September kasi, budget committee hearings na ho kami ngayon, ongoing. Magbe-break kami. Siguro pagbalik ng October ay magsisimula na ang plenary debate po. Okay, sige po. So kami po lamang iaasa. Ano po, sabi ho ninyo, you will raise this issue sa DOH budget na kung saan po Opo. din itong PhilHealth ay nasa ilalim po. No? Na, yung chairman po kasi ng board ay si Dr. Herbosa. Pag-usapan lang yung kanilang computerization sa system para ho malaman ng estado nito. Kasi itong dahilan daw ng PhilHealth nga kung bakit po delayed ang kanilang pagbabayad sa mga ospital. Sige pa, Manong Ted. Busisihin po natin. Well, siyempre, yan po ang ginagawa nilang rason. Aside from the computerization, may iba rin kasi issue yung mga hospitals, Manong Ted, no? Tulad nung, alam niyo naman, yung mga false claims at lahat. Pero dapat yung mga clear at malilinis, yung wala namang issue, dapat ay bayaran na po nila. Bago sila mag-declare ng excess funds, dapat po lahat ng payables, lahat po ng beneficiaries, hospitals, dapat po ito pa-clear muna bago sila mag-declare excess funds, Manong Ted. Opo, pahabulan po tanong si Chacha. Senator JV, ang sarap pakinggan ng mga sinasabi nyo, pero on the ground, hindi po talaga kasi yan ang nangyayari. Yung pong binabanggit nyo kanina na nagkaroon na ng adjustment sa UHC law sa premium rate ng PhilHealth, paano pong adjustment ang ginawa nyo po dyan? Binabaho natin no, sa Senado ay ngayon po 5% na kasi, but because of the pandemic, nangyari po yung pandemya, gusto naman natin makarecover lahat. We're still recovering, no? So, ang aking pumungkahay, ibabaan muna ng 4%, pero ang final version sa Senado ay nasa 3.25%. So, pasado po yan. Hopefully sa House, magkaroon din po ng counterpart measure para po pag naipasa po yan, implemented na po by next year, ay pag implemented, ay back to 3.25% po ang premium contribution ng PhilHealth. Oo, tama. 3.25% will take effect next year. So, mararamdaman na yan ng mga PhilHealth members. Kung mapasa. Kung may papasa. Hopefully, may pasa ng Kongreso. Pasado na po sa Senado. So, inaantay na lang po natin yung counterpart ng Senado, ng Kongreso, kung ano man yung kanila. So, hopefully, compromise, kung hindi man, ay hopefully, close to that figure at least. Hindi na masyado maging mabigat ito para sa members. Opo, sige po. Salamat na marami sa inyo pong panahon, Senator JV, sir. Mga kapatid, ito ho ngayon ba kailangan ng mag-break? Ito muna para bigyan ko lang po ng karagdagang impormasyon ng ating mga kapatid dito bago tayo tumunghay sa magandang balita pong ihahatid ni Brad Jeff. Ito lang po, magpakatotoo po tayo dito. Ang sinasabi po ni Senator JV, maging nitong si Dr. Decrano Girl, yung out-of-pocket na gastos ng mga Pilipino. Kasi nga po nagkaroon ng malalimang pag-aaral sa loob po ng 3 dekada, kung gaano po kalaki ang ginagasta ng mga Pilipino para sa kanilang pagpapagamot. Okay? Ngayon, dito po sa kanila pong naging ehemplo na lamang, pinakahuling taon ng pag-aaral, 2022. Yung pong health expenditure ng mga Pilipino, yung gastos natin sa ating pagpapagamot, umabot ng 1.12 trillion pesos. Alright? Diyan po sa 1.12 trillion pesos na iyan, yung pong gastos ng mga Pilipino, meaning sa kanilang sariling bulsa, ipinangutang po nila ito sa kanilang mga kamag-anak. Hindi pa ito gobyerno, hindi ito yung ating mga guarantee letter, hindi po. Pera ng mga Pilipinong may sakit. 502 billion pesos. Halos kalahati. Yung pong PhilHealth, alam nyo kung ilang porsyento lang? 14%. Katiting lang. Ang naging kontribusyon po ng PhilHealth sa malaking gastusin ng mga Pilipino sa pagpapagamot. Ang iba po dito, ito na nga po yung DOH, sa kanila po mga ospital din po na nagbibigay ng serbisyo at maging yung mga, ito po, local government. Mga kapatid, itong katotohanan dito kaya po kami dito masama ang loob sa PhilHealth. Kasi nga paano yung katwiran nila dito po sa transfer na ito, girl, ng 89.9 billion, di ba? Kaya ito ho'y nagpamulat sa atin There's grossly mismanagement ongoing sa PhilHealth. With all due respect, mismanagement talaga Mga kapatid, panay ho sa patalastas nila, panay yung kanilang press release. Pag siya in-interview mo, makakarinig ka, hindi, tinaas na namin, etc. Sa actual, iba kwento. Sabi na nga sa inyo, di ba? Bagong Pilipinas. Unahin talaga nila yung bulsa nila. Kailangan yung bulsa nila ay hindi mababawasan, kung hindi madadagdagan pa.
Tapos, anyari na ngayon sa administrasyon. Sasabihin pa ng mga loyalist, deserve na mag-extend. Mag-extend. Ayan yung nagpapatunay ng mga hangul sa pwesto. Yun yung yan talaga nakikita naman sa bagay. Kung hindi, kung mag-extend, siyempre yung mga bayaran dyan, extend din kontrata ng mga yan. Sana Sus, all. talaga napakagaling nyo. Pera-pera lang yan. Pero paalala, pera ng taong bayan yan. Di ba? Dapat mapunta sa tama. Hindi mapunta sa may tama. Dito na lang, thank you. Bye-bye.